So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So ngayong araw na to, ang Peugeot Django 150 ang pag-uusapan natin. Isang retro bike na talagang mapapansin mo na nasa modern ang era niya. So ito ay may ABS na rin, liquid-cooled 4 valves at 150cc na engine. Kaya kung naghahanap ka ng ganitong model, tara, pag-usapan natin, alamin natin yung presyo at yung specification ng motorcycle na to. Tara, quick walk around natin saglit. Let's go! Where did you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid. Can you hear me calling? Am I wasting time? I can hear the echoes left with no reply. Okay, pag-usapan natin ang presyo ng motorcycle na to. Nung una akala ko e-bike to kasi nung tiningnan ko siya, kahilera siya ng mga e-bike. Okay, so nung nakita ko si Peugeot Django, medyo nakakabulol lang talaga yung kanyang pagbibigkas or itong brand na to. Akala ko nga dati Peugeot eh. Pero yun na nga, pag-usapan natin yung presyo. Magkano nga ba ang presyo niya? Base dito sa ating na-research, no? So, nagkakahalaga siya ng 213,000 kapag kinuha nyo ng cash. At sana makapag-vlog din tayo sa ibang kasa nila or sa mga distributor nila para at least mawakaroon natin talaga ng maganda at detailed yung ating mga pagre-review. Ayan. So, ayun. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Kung sulit yan, comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin. And then, kung saan nga ba available yung mga motorcycle nito. Para at least alam ko din. So, yun. Puntahan naman natin ang kanyang specification. Okay na natin dito. Ayan, kita natin. Maganda yung headlight na ito. Ganda ng headlight niya. Tapos, meron siya ditong parang maliit na windshield. Tapos, naka-LED na rin yan. Yung ating headlight, kita nyo naman. Ganda rin yung ating side mirror. Ayan, yun yung itsura. Ganda. Ganda na yung itsura na ito. Tapos, ganyan yung itsura. No? Pagka, parang modern classic yung datingan niya. Fender natin dito. Ayan. May mga design din siya rito. Ito yung running light. Ito rin, may ilaw din siya rito. Tapos yung logo ng Piaggio. Ayan. Ganda rin, no? Premium din. Tapos, naka-telescopic fork. And then, meron tayo rito na single disc brake. And yung CST tires na rin. Yung ating brand dito, no? So, ang tire size niya ay 110/70/12. Naka-single disc brake. Naka-dual pad caliper. Ang ganda ng mugs. Ayan. So, meron din tayo rito, gulay board. Ayan, yung gulay board natin. Then, may extension tayo ng paa. And then, yung itsura dito sa side. Ayan, yung ating remote. Ito, sa side na to. Ayan. So, meron din tayong kill switch dito sa side stand. And then, yung ating, yung angkasan. Ay, dito pala pinipindot yan. Ayan, dito pinipindot. Okay, solid din naman. Ayan, itsura ng ating upuan. Maganda rin, no? Kapal din ng foam. Tapos meron din tayo rito na ano, na utility hook and then yung ating gas tank. Ayan, dito sa ilalim. Tapos yung ating compartment. Grab bar, meron din tayo rito. Ayan, ganda rin na itsura. Aggressive dito sa likod. Kita nyo yan. Tapos meron din tayo rito na logo. Okay, tapos yung ating taillight. Ganda rin ng taillight niya. May plate type na rin tayo rito, reflector, lagay ng plate, tapos naka single shock din pala tayo rito sa ilalim. Yan, single disc brake, single pad caliper, and then yung CST tires na rin pala to. Ang size na ito, sa yung size niya, 120/70/12. Ayan. Yan yung ating side. Ayan, Piaggio din dito. Tapos maganda yung panggilid.
And yung ating Churan Tambucho. Yan, Churan Tambucho natin. Tapos, meron din tayo sa side, or ito, nakakiles na rin tayo rito. And then, meron din tayo na ang init kahit umuulan. Hirap mag-vlog pag umuulan, boy. Tapos, ayan, sa panel gauge niya, meron tayo rito na digital. Ayan. Tapos, sa mga switches natin, meron tayo rito. Okay. Ito nakalagay okay. Ayan. So, ito, high and low. Hazard switch. Tapos, electric starter. Busina. Dun sa side, may passing light na rin tayo. Signal light and pass light. Ayan. So, dito rin sa side. Ito, radiator. Naka-radiator din pala tayo rito. Stick din yan, no? Ganda rin ang itsura eh. Ayan, yan yung itsura natin dito. Para sa Django. Piaggio Django, ayan. Stick. So yun, makikita nyo to sa Makina Moto Bazaar. Ayan, available yung unit dito. Pwede na rin kayo umorder. Tapos, pwede nyo nung i-release dito, no? Sa mga available na branch na hawak ni Piaggio. Ayan. Ganda. Ganda ng unit, oh. Ayan. Ito pala, para dito. Dito yan. Okay. Tapos, ito naman, sa upuan, para dito. Okay. So, ayan. Ganda ng unit na to. Mukha siyang 150cc yung datingin niya. Mga modern classic, no? Okay. Ito para sa akin lang naman. Comment ko lang naman to. Maganda yung specification niya. Maganda yung presyo para sa specs na binigay ni Peugeot. Okay. So, nasasabi natin yung sporty looking, retro, talagang pinagsama-sama dito sa motorcycle na to. Kaya, siguro, okay na rin naman yung quality and then yung kanyang presyo. Okay, lagi natin sinasabi yung presyo kasi nga, alam naman natin, 150cc. 150cc at marami talagang nagsasabi at medyo natataasan sa kanyang presyo. Pero sa specs, kung titingnan nyo naman, di ba? Nandun, yung sporty looking, yung design, and talagang pinag-isipan yung motorcycle nito. So, yun lang naman yung magiging comment natin. Okay? So, sana nga kapag vlog tayo sa mga kasa ni Peugeot, kung sino man may hawak na ito, at yun yung talagang ini-aim natin. At yun, sa mga susunod na taon, makakapag-test ride na rin tayo kasi madalas hindi tayo nagka-test ride dito sa may Makina Moto Bazaar kasi nga, yun nga, maulan and then medyo malayo din ako yung pinanggalingan ko at marami akong bit-bit na gamit talaga. So yun lang naman para sa vlog natin today at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga gustong magkaroon ng motor ng Peugeot. Baka ito na yung sign na bumili ka kung meron ka naman talagang budget. Naghahanap ka ng 150cc, retro, sporty, yung evolution ng motorcycle nandito. Mukha nga rin talaga siyang electric bike. Marami din nagsasabi. Pero yun, ito ay isang 150cc na 4 valves liquid cooled and mataas din ang kanyang power and torque. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specification nitong motorcycle na to? Comment nyo naman yan and maraming salamat sa inyo sa mga nanood ngayong araw na to. So, I'm Mark Lee na nagbabalita at nag-update para sa inyo, okay? So, hanggang dito na lang. Babush.